Kalabaog, kaya inaya ng lumpong amo ang anak ng kasintahan na magsiping sila dahil gusto nga niyang magkaanak. Mapapayag nga kaya niya ito? Nasa labas ng bahay si Joseph, nakatanaw sa mga batang naglalaro. Napapangiti siya dahil pangarap din niyang magkaroon din ng anak para maging tagapagmana. Katabi niya ngayon si Yas, na anak ng kanilang driver, na alam niyang inosente at wala pang karanasan. Maganda ang babae, pero hindi niya alam kung mabait ito dahil palaging nagkasalubong nga ang kilay. Hanggang pangarap na lang para kay Joseph ang lahat dahil wala siyang girlfriend. Siguro ay dahil lumpo nga siya. May kapansanan. Walang tumatanggap sa kanya. Gusto mo ba ng anak? Kanina pa kita napapansin na nakatingin dyan sa mga bata. Agad nga siyang tumingin sa dalaga at ngumiti ng pilit. Oo, pero malabong mangyari yun. Sa tingin ko nga baog na nga ako eh. Pero at isa pa wala naman akong karelasyon. Malungkot na saad nga ni Joseph. Tumangutango si Yas. Bakit nga pala wala kang nobya? Napatawa ng mahina si Joseph. Kung payag ka, sa'yo na lang ako makipagsiping para matupad ko ang pangarap ko. Parang natulig nga si Joseph nang makatikim nga siya ng malutong na sampal mula kay Yas. Ano? Baldado ka na nga't lahat-lahat eh. Nagpapakabastos ka pa dyan? Masama ang naging tingin ni Yas sa kanya sabay walk out. Naiwang napapailing na nga lamang si Joseph. Napakagatlabi na nga lamang siya. Dahil biro lang naman sana yung sa kanya. Pero tinotoo naman ng dalaga. Na-challenge si Joseph sa dalaga dahil mukha lang itong mabait pero may tinatago palang tapang. Kaya nang hindi na nga bumalik si Yas ay itinulak na nga niya ang kinauupo ang wheelchair. May diferensya kasi ang kaliwang binti ni Joseph. Bunga ng car accident na kinasasangkutan niya noon. Nagamot na pero hindi na bumalik sa dati ang lahat. Samantalang si Yas, nagkanda haba-haba na ang nguso sa pagkasimangot. Sobra siyang na-offense sa sinabi ni Joseph. Akala niya matino ito, yun pala may pagkamanyak din. Pagdating niya sa bahay ay dahan-dahan nga siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang akala niya hindi siya makikita ng kanyang nanay. Nasaan yung tatay mo? Bakit mag-isa ka lang na umuwi? Tanong nga ni Mama Lumen. Pinasigla nga ni Yas ang kanyang sarili para ipakitang okay ang araw niya. Umuwi nga siya ng bahay nila para makapag-relax at mawala ang stress kahit papaano. Dinagdagan pa talaga ng lalaking yun. Hindi ko alam may. Pansamantala lang naman niya ito na ginagawa na sumama siya sa papa niya sa bahay ng amo nito. Kakaresign lang kasi niya sa pinagtatrabahuhan niya para maghanap nga ng bagong trabaho, yung magaan lang at walang toxic na katrabaho. Baka may inutos sa kanya ang amo niya. Saad nga ni Lumen. Siguro po, sagot na lamang ni Yas. Bandang hapon, dumating na ang Papa Jun niya na may dala nga itong pasalubong sa mama niya pati na rin para sa kanya. Napangiti na nga lamang si Yas nang makita niya sa sala ang lambingan ng magulang niya. May edad na nga ang mga ito pero parang hindi man lamang nawala ang tamis ng pagmamahalan. Nasa tamang edad na si Yas para mag-asawa pero hindi pa siya nakapagrelasyon kaya hindi pa nga niya naranasan ang magkaroon ng intimate moment sa isang tao. Ang gusto ngang mahanap ni Yas, yung gaya ng papa niya. Yung kahit na may edad na, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal sa kabiyak. Nandito ka na pala anak. Kanina pa ako naghahanap sa'yo, hindi ka naman nagpasabi na mauuna ka palang umuwi. Sabi ni Papa June. Napailing na nga lamang si Yas. Kung magsusumbong naman siya ngayon, tiyak na magagalit ang papa niya sa amo nitong pasmadong bibig. Kaya lang hindi naman siya bata para maging sumbongera. Ang tagal mo kasi papa eh. Kaya nauna na lang ako umuwi. Mag-aakbay pa ang magulang niya na pumasok sa kusina. Ang siyang nagpaismid na nga lamang sa kanya. Hindi yata nilalanggam ang mga to. Gayong nandito nga sila at sobrang sweet sa isa't isa.
Inutusan ako ng amo kong mag-deposit ng pera sa bangko. Sagot nga ni Papa June. Ang talagang amo ng papa niya ay ang magulang ni Joseph, especially yung daddy nito. Pero dahil anak ito ay amo na rin nito ang amo ng ama. Delikado naman yata yun, mahal. Paano kung may nakakaalam na may dala kang malaking halaga? Nakakatakot naman. Singit pa nga ni Lumen. Napaismid na nga lamang si Yas nang makita niyang ipinaghila nga ng papa niya ng upuan ng kanyang mama at inaalalayang makaupo. Sumasakit yung puos niya. Sa dalawang ito, para bagong mag-asawa lang ang peg palagi nila. Hindi naman pwedeng umangal ako, mahal. Nakakahiya din kina sir, pero sa awa ng Diyos ay wala pa namang nangyaring ganun. At saka, nag-iingat ako palagi. Sabi nga ni Papa June. Napangisi si Yas. Nang ipinaghila na nga rin siya ng upuan ng papa niya at sabay na nga silang naupo na dalawa. Napapailing na nga lamang siya dahil sobrang tagal makakain ng ama dahil inaasikaso pa nga nito ang mama niya. Ang swerte talaga ng matandang to. Sa isip-isip nga niya. Kamusta naman yung trabaho mo doon, Papa? Usisa nga ni Yas. Ngumiti ang ama niya na sobrang gaan base sa kwento ng mama niya nung hindi pa nga siya nakauwi rito. Masaya naman daw ang papa sa pagtatrabaho doon kasi parehong mabait yung amo, saka hindi pala utos at hindi din mahilig mang sermon kaya nagtagal ito. Halata naman dahil nakapagpaayos nga ng bahay ang papa niya. Tumutulong din siya sa mga gastusin at nakapag-ipon na nga rin kahit na papaano kasi may trabaho naman siya kaya concrete na yung bahay nila ngayon. Ang mama niya ay may business doon sa syudad na nagpapasaya rito kaya masasabi nga niyang maayos na nga rin ang buhay nilang pamilya kahit papaano. Okay naman, masaya. Nakangiting sagot nga ng kanyang Papa June. Nagumpisa na nga rin kumain si Yas dahil kumukulo na nga ang tiyan niya sa gutom. Noong Pasko, magkano naman po yung bonus na natanggap mo mula sa kanila? Tumawa ang papa niya. Hindi ko alam. Kinuha agad ng mama mo. Hindi ko pa nga nakita eh. Reklamo nga ni Papa June pero nakangiti lang naman. Napangusa naman ang kanyang mama na si Lumen. Hoy, hindi ko kinuha sa'yo, hoy, kusa mong binigay. Nagmumukha pa akong pera sa harap ng anak mo. Sabi nga ni Mama Lumen. Napangisi na nga lamang si Yas. Oh, sorry na. Mahal, oo na, binigay ko pala. Natatawang sagot naman ni Papa June. Napakagat labi na nga lamang si Yas nang maghalikan ng magulang niya sa harapan niya mismo. Uy, mahiya naman po kayo. Nasa kusina tayo kumakain, wala sa kwarto no. Nagkatawanan ng magulang niya. Kinabukasan ay maagang nagsing si Yas dahil maglalaba nga siya ng maruruming damit nila. Napasukan niya yung mama at papa niya na nagkakape sa kusina pero napangiwi na nga lamang siya. Nang mapansin niyang nagsusubuan pa talaga ng cake ang dalawa tapos sinusuklayan ng papa niya ang buhok ng mama niya. Magkape ka muna anak, sasama ka ba sa akin ngayon? Tanong nga ni Papa June. Ipinatong naman ni Yas ang dala nga niyang laundry basket sa ibabaw ng mesa at kumuha nga ng baso para uminom ng tubig. Sa susunod na lang po siguro ako, Papa. Maglalaba ako ngayon eh. Napangiti si Yas nang kinuha nga siya ng mama niya ng isang slice ng cake at ibinigay sa kanya. Hindi pa naman siya nagkaroon ng karelasyon pero swerte siya kasi nagkaroon nga siya ng mapagmahal na magulang. Hindi na muna nagagahan si Yas, mamaya na lang pagkatapos niyang maglaba para diretso na. Alis na ako anak ha, yung damit ng papa mo na pamalit, huwag mong kalimutang dalhin baka matuyuan siya ng pawis. Sabi nga ni Mama Lumen. Napaikot na nga lamang ang mga mata ni Yas. Sobrang sarap ng pagmamahal nitong mga magulang niya. Pero kung mag-away, ang bilis lang magkabati. Napaka-healthy talaga ng relationship. Opo mama, sagot na nga lamang ni Yas. Nang makaalis ang mama niya, ay tinapos na nga ni Yas ang mga labahin niya. Wala siyang itinira para bagong lalabhan na naman sa susunod.
Hindi naman masyadong nakakapagod dahil gagamit siya ng washing machine. Sa kabilang banda, nagkandahaba nga ang leeg ni Joseph sa pagtanaw kung dumating na ba si Manong June at kasama ba nito ang anak na si Yas. Napailing na nga lamang si Joseph nang muntik pa nga silang magkabanggaan ng mga may edad na lalaki dahil bigla nitong pumasok sa loob ng gate at papalabas din siya. Nagmano kagad siya rito bilang paggalang na nakagawian na nga lamang din niya mula pa noon. "Magandang umaga po, Manong. Kasama niyo po ba si Yas?" Magalang na tanong nga ni Joseph. Napagatlabi na lamang si Joseph nang mapatingin siya sa mukha ni Manong June. Baka magtaka ito kung bakit niya hinahanap ang anak nito. Mabuti na lang ay wala namang pagtataka sa ekspresyon ng mukha nito. "Naglalaba pa siya, sir. Susunod na lang daw po pagkatapos." Sagot nga ni Papa June. Napahinga ng malalim si Joseph. Baka hindi na nga yan babalik rito dahil galit nga sa nasabi niya. Ginawa na lang rason ng paglalaba kuno. Gusto sana niyang humingi ng tawad rito para naman hindi sila magkagalit. Ganun po ba? Sige po, maggagahan na muna kayo. Nakapagluto na yata ang mga kasambahay." Ngumiti naman sa kanya ang may edad na lalaki. "Salamat po, sir," sagot ni Papa June. Nang tuluyan na nga makapasok sa loob ng bahay si Manong June, bumalik na nga rin si Joseph na paika-hika. Hindi na muna siya gumamit ng wheelchair dahil parang naging manipis na nga yung puwet niya sa kakaupo. Bumalik siya sa loob ng bahay at doon hinintay nga si Yas dahil baka matumba siya kung dito siya maghihintay hanggang mamaya. Habang si Yas ay naglinis muna siya ng bahay bago niya hatiran ng damit ang papa niya, hindi nga siya excited bumalik doon kasi naiinis pa rin siya. May hitsura nga pero napakabastos magsalita kaya ekis talaga at ayaw nga niyang maging kaibigan ng ganung lalaki. Nang matapos si Yas na nagbihis, nagpolvo lang siya at kaunting makeup. Hindi rin niya kanalimutan ng lipstick para hindi siya mamutla. Nang naging kontento na nga siya sa kanyang itsura, lumabas na nga siya ng bahay at nagabang nga ng taxi pagkatapos nga niyang mailak ang gate. 8:00 ng umaga nang makarating siya sa bahay ng amo ni Papa June. Bukas naman ang gate kaya dumiretso na nga siya sa loob saka nakasalubong din niya ang kasambahay na si Honey. Kilala na nga siya ng babae pero hindi talaga niya masasabi na magkaibigan silang dalawa pero mabait naman ito at friendly. "Magandang umaga, Yas. Kakaalis lang talaga ni Kuya June kasama si Sir Terence." Nakangiting sabi ni Honey. Ngumiti si Yas at tinabihan nga si Honey na nagdidilig ng halaman sa bakuran. Hindi pa niya na-meet ang asawa ng amo ni Papa June. Siguro hindi nakatira sa bahay na ito pero wala naman ding naikwento ang ama niya tungkol doon. "Hintayin ko na lang. O ikaw na lang magbigay ng damit niya." Natawa si Honey sa kanya. "Ang bait mo namang anak, mabait din kasi si Kuya Jun eh." Komento ni Honey. Natawa na nga lamang ito. Depende sa taong pakakasalumuhan niya. Kaya nga siya umalis doon sa pinagtatrabahuan niya dahil nagkaroon nga siya ng kaaway na hindi lingid sa kalaman ng magulang niya. Wala kasing modo. Tinalsikan ba naman siya ng tubig na galing sa inidoro? Nagdadabog kasi ito at pansin niyang may kaunting inggit sa kanya, kaya ganun. Ninudgod nga niya ang mukha sa tubig ng balde. Doon sa comfort room mabuti na nga lamang, hindi sa mismong inidoro talaga. Balak pa nga sanang magreklamo buti na lang hindi tumuloy dahil magkakalabasan sila ng baho talaga. "Hindi ka sigurado dyan, Honey." Nagkatawanan na nga lamang ang dalawang babae. Nang matapos ito sa pagdidilig ng halaman, inaya nga siya nito na pumasok sila sa loob ng bahay at dumiretso sila sa kusina. "Samahan mo akong kumain ng manggayas. Nakabili kasi ako ng bagoong kanina eh, sobrang sarap." Natatakam na sabi ni Honey. Parang nagkaroon ng pakpak ang tenga ni Yas sa narinig. Gustong gusto din nga niyang kumain ng mangga kahit sabi ng iba ay para lang sa nagbubuntis sa mga ganong prutas. "Sige." Dahan-dahang humila ng upuan si Yas nang nasa kusina na nga silang dalawa ni Honey
habang si Joseph ay dahan-dahang bumangon sabay baba ng kama nang makaramdam nga siya ng uhaw. Ayaw nga niyang maging alagain, kaya pinipilit nga niyang kayanin na mag-isa kahit nahihirapan siya. Pinagpawisan ng marami si Joseph nang tuluyan na nga siyang makababa ng hagdan. Yung hakbang niya ay nabibilang na lang para makarating nga sa kusina pero bigla nga siyang nagkaroon ng lakas ng loob nang marinig niya ang boses ni Yas sa loob ng kusina. Nagkatitigan silang dalawa. Nung makapasok na nga siya sa loob bago pa nga siya makahila ng upuan ay nagmamadali ng lumabas ng kusina ang talaga para iwasan siya. Naiwan na nga lamang na napakagat-labi si Joseph. Paano pa siya makakahingi ng tawad kung iiwasan naman siya nito? Nakita din niyang nagugulan si Honey sa naging aksyon ni Yas. Pero mas pinili na nga lamang niyang wag magsalita. Pinipilit niyang makasunod sa dalaga palabas ng bahay, mabuti na nga labang naabutan niya ito. Bakit ba iniiwasan mo ko, Yas? Tanong na nga ni Joseph. Tahimik lang ito, ni hindi nga siya nilingon. Sinubukan niyang lumapit rito pero lumayo ito sa kanya. Huwag kang lumapit sa akin. Ang dali mo namang makalimot pagkatapos mo akong pagsalitaan ng hindi maganda. Basta ka nalang magkaka-amnesia ng ganyan, ha? Natigilan si Joseph. Hindi naman siya nakalimot. Kaya nga gusto niyang humingi ng tawad. Nagtatanong pa kasi siya, hindi sana ganun ang sinabi niya. I'm sorry, okay? Biro lang naman yung sinabi ko sa'yo naniwala ka naman agad. Nakita niyang sumimangot siya sabay sana tumawid sa kabila pero hindi natuloy dahil dumating ang daddy niya kasama ang ama nito. Uuwi ka na ba anak? Tanong ni Papa June. Napansin niyang huminga ng malalim si Yas at ngumiti sa papa nito. Opo papa, may ipinahatid lang si mama sa'yo. Nandun na kay Honey na iwan ko. Nakita ni Joseph na ngumiti ang daddy niya sa kanya at tumingin sa dalaga na para bang natutuwa. Huwag ka munang umuwi iha. Sumama ka muna sa amin, may business meeting ako tapos maghapunan tayo pagkatapos. Singit nga ni Mr. Ilustre. Mahihiya naman sigurong tumanggi siya sa alok ng daddy niya. Ang ganda ng dalaga ngayon bagay dito, ang suot na bestida, saka ang ginamit nga nitong lipstick. Sige po. Sad na nga lamang ni Yas. Maya-maya lang ay bumaba na nga si Manong June sa driver's seat para maalalayan nga siyang makapasok sa loob ng kotse kaya magkatabi silang dalawa ni Yas. Samantalang si Yas, sobrang bad trip nga dahil imbes na makauwi na nga siya ng bahay ay naabutan pa talaga siya ni Mr. Ilustre at naayang kumain sa labas. Mas lalo tuloy siyang nainis nang mapansin nga niyang ngumingiti si Joseph sa kanyang tabi na parang may nakakatuwa sa kanilang sitwasyon kahit wala naman talaga. Pagdating nila sa isang kainan ay dinala nga sila ng matandang lalaki doon para sa mismong mamahalin na restaurant nga sila kumain. Mas maaasar siya dahil iniwan silang dalawa ng anak nito, sumama pa din ang papa niya. Ano, mapapahiya ang papa mo kung mag-walk out ka ngayon. For sure magtatampo ang daddy ko. Sad nga ni Joseph sa babae. Napakagat-labi na nga lamang si Yas. Wala siyang choice, kundi indahin nga ang inis niya sa lalaking kasama. Hinayaan niya itong mag-order kasi ayaw niyang magsalita baka kung ano pa nga ang masabi niya. Ba't kasi ang tagal ni Papa? Sad na nga lamang ni Yas. Mahina lang ang pagkakasabi niya pero iba din ang tenga ni Joseph dahil narinig pa rin ito. Ganon ka ba talaga? Kasuklam sa akin ha? Hindi umimik si Yas. Pagdating ng kanilang pagkain, hindi na nga siya nakaimik pa dahil inaasikaso siya ng lalaki. Kahit nahihirapan itong tumayo. Hindi naman ako baldado para alagaan mo. Kaya ko na. Nakita niyang natigilan si Joseph at agad nga na naupo. Hindi naman lahat ng may kapansanan. Alagain. Napahinga ng malalim si Yas. Alam niyang hindi biro ang kalagayan ng lalaki pero doon lang talaga siya nawala ng gana rito nang ayain nga siya nitong magsiping daw silang dalawa. Which is nagpagulat sa kanya. Sa dami ng babae ay siya pa talaga ang natanong ng ganun. Ang laki pa naman ng respeto niya rito. I'm not referring to you. Isinali mo lang yung sarili mo. Kumain ka na nga.
para makauwi na ako. Napansin niyang yumuko si Joseph at nag-focus na nga lamang sa pagkain, kaya hindi na nga lamang rin siya umimik. Gusto niyang isipin nito na sinadya nga ni Mr. Ilustre na iwanan talaga silang dalawa ng anak nito sa loob ng restaurant. Dahil sobrang focus nga niya sa pagsubo, hindi na nga lamang niya namalayan na itinatali na pala ni Joseph ang kanyang buhok, kaya imbes na magalit ay mas pinili na nga lamang niyang manahimik. Isang buwan ang nakalipas, samantalang si Joseph ay nakaramdam na nga ng pagkainis dahil iniiwasan talaga siya ni Yas. Pero kahit ganun pa man, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na makasama ito at makapag-bonding nga sila dahil sa random instances na nangyayari. Kahit ilang beses na nga siyang humingi ng tawad rito ay sobrang tigas ng talaga ng puso, kaya hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. Dahil sa iwasan na nangyayari, tuluyan na ngang na-in-love si Joseph kay Yas nang hindi nga niya namamalayan. Nagising na nga lamang siya isang umaga na ito na nga ang hinahanap-hanap ng kanyang mga mata, tapos malulungkot siya sa tuwing hindi ito pumupunta sa bahay nila. Araw ng Lunes ngayon, nasa loob lang ng kwarto si Joseph dahil wala nga siyang ganang lumabas ng kwarto. Wala din naman si Yas, kaya walang saysay kung tumambay siya sa baba. Maya-maya lang napakunot nga ang noo ni Joseph nang makarinig nga siya nang kumakatok sa pinto. "Sino yan?" "Ako po to, sir. Dumating po ang mami niyo at hinahanap ka. Kasama niya yung pinsan mong si Jason," sagot ni Honey. Hindi naman nagpasabi ang mami niya na darating ngayong araw at matagal nang nasa ibang bansa ang ina dahil doon ito nagtatrabaho bilang doktor. Hindi niya alam kung anong rason nito na umuwi ng ganitong buwan, gayong Pasko at bagong taon na hindi man lamang ito nagpakita. "Susunod ako, Honey," saad ni Joseph. "Sige po, sir," sabi ni Honey. Pagkaalis ng babae ay dahan-dahan ngang bumangon si Joseph. Kahit na kailan, hindi pa rin siya nasasanay sa sitwasyon niyang to. Balak niya sanang pumunta ng ibang bansa para doon nga ipagamot ang binti niya, pero hindi pa nga siya nagkaroon ng pagkakataon. Naligo muna si Joseph dahil parang nangangamoy pawis na nga siya. Naabutan na nga lamang siya ng hapon pero hindi pa nga siya nakapag-shower. Hindi pa nakaapak sa sahig ang kanyang binti ay tinulungan na nga siya ng mommy niya, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Napangiti na nga lamang si Joseph. Hindi siya pwedeng magtampo dahil hindi na nga siya bata. Nasanay na nga rin siya na nasa ibang bansa yung mommy niya at yun ang kinalakihan niyang set up. "Kamusta ka na, anak?" Nakangiting tanong nga ni Mrs. Ilustre. Ngumiti lang si Joseph pero ang totoo, sobrang lungkot ng buhay niya. "Okay lang, mommy. Walang pinagbago, ganito pa rin. What are you doing here?" Kitang-kita niya ang tuwa sa reaksyon ng mukha ng mommy niya. Dumaan daw ito sa office para puntahan ang daddy niya. Hindi niya alam kung ano ang sekreto ng dalawa, kung bakit hanggang ngayon ay nagmamahalan pa rin ang mga to kahit matanda na. Nagkangitian silang dalawa ni Jason at nag-high five pa sabay yakap sa isa't isa. "Kamusta ka na, pinsan? Ilan na yung anak mo ngayon?" tanong ni Jason. Hindi naman sila palaging may contact ng kamag-anak nila dahil parehong busy, kaya walang update kung ano na nga ang nangyayari sa buhay ng bawat isa. Nakakahiya mang sabihin pero alam niya at ramdam niyang hindi na nga siya magkakaroon pa ng partner dahil sa kalagayan niyang ganito, kahit pagtakbo nga ng malakas ay hindi niya magawa. Paglakad pa nga lang nang maayos ay sobrang hirap na. "Heto, walang karelasyon. Hindi ko alam kung makakahanap pa ba ako ng kabiyak." Ngumiti si Jason at tinapik ang kanyang balikat. "Meron yan, pinsan. Huwag kang magalala dahil lahat tayo ay may inilaan ng Diyos para sa atin na kapareha." Pagpapalakas naman ni Jason ng loob niya. Tumango lang naman si Joseph pero hindi siya naniniwala sa ganun. Kung para sa normal na tao, meron, pero sa kanya parang malabo. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpahinga na nga lamang ang pinsan niya, tapos ang mommy niya,
Pinuntahan ng daddy niya sa opisina. Parang iiyak ang araw na hindi nakapag-bonding ang dalawa. Makalipas ang 1 linggo, habang si Yas ay naging busy nga sa buhay niya, hindi na nga siya nakasama sa papa niya doon sa malaking bahay. Dahil nagkaroon na nga siya ng trabaho sa office ng isang shipping company at sa computer siya naka-assign. Mas gusto na nga lamang niya ang working vibe. Sobrang gaan, saka walang toxic na katrabaho. Lahat, tulungan at bigayan, kaya natutuwa siya. Pagdating niya ng bahay ay siya na nga ang gumawa ng lahat ng trabaho dahil umuwing gabi ang mama niya dahil busy nga ito sa business nito at wala na nga siyang panahon para gumala pa. Gising pa siya nang umuwi ang magulang niya at naglalambingan na naman ang mga to na napakasakit nga para sa kanyang mata. Lumapit siya sa dalawa at nagmano sa kainabutan nga siya ng isang paper bag. "Kumain na po kayo," saad ni Yas. Ngumiti ang mama at papa niya. "Salamat anak, bigay pala yan ni Mrs. Ilustre. Kararating lang nila galing ibang bansa. Kasama yung pamangkin nito na binata," sabi nga ni Papa June. Ngumiti naman si Yas. Gusto niyang pumunta doon sa malaking bahay at personal na magpasalamat sa ginang dahil sa binigay nga nitong mamahaling kolerete sa mukha at pati perfume na magagamit talaga niya sa trabaho. "Ang bait naman po, Papa." Parang namimiss na din niya ng kaunti ang lokong si Joseph. Matagal na kasi silang hindi nagkita tapos kusa na lang nawala yung galit niya rito dahil okupado na nga ang isip niya sa trabaho. Lahat naman sila mabait anak. Nakangiting sugot pa nga ng Papa Jun niya. Nang gumabi na ay sabay na nga silang kumain lahat tapos natulog pagkatapos. Nang magkaroon ng isang araw na day off si Yas, ay bumili siya ng maraming prutas para dalhin doon sa malaking bahay. Hindi pa siya nakababa ng taxi, ay parang nagningning na nga ang mga mata niya na nakatingin sa gwapong lalaki na lumabas ng gate. Ito yata ang pinsan ni Joseph na sinasabi ng papa niya. Pinalis muna niya ang lalaki bago nga siya nagmamadaling bumaba ng taxi at dumiretso sa loob ng gate. Nadatnan niya si Honey na naglilinis sa may sala kaya agad nga niya itong niyakap ng mahigpit. "Nakita ko yung pinsan ni Josefa. Ang gwapo." Nagkatawanan silang dalawa ni Honey dahil sabay nga silang kinilig. "Oo nga napaka-expensive. Base sa narinig ko, single daw," sabi nga ni Honey. Sabay silang nagtatalon ng kaibigan sa tuwa. Natigil lang silang dalawa nang may tumikhim at nakita nga niya ang magandang babae na kahit matanda na, litaw pa rin talaga ang beauty nung kabataan. "Ikaw ba yung anak ni June?" Nakangiting tanungan ni Mrs. Ilustre. Ngumiti si Yas at nagmano sa matandang babae. "Opo." Nagtaka si Yas dahil bigla nga siyang niyakap ng sobrang higpit ni Mrs. Ilustre. "Ang ganda mo naman, bagay kayo ng anak ko," sabi pa nga nito. Napalunok na nga lamang si Yas. Ipinapamigay na nga yata ng ginang yung anak nito sa kanya. Tingin niya parang ang gwapo naman ni Joseph pare-pare sa kanya. Wala na bang ibang babaeng nakitang matanda sa anak nito? Napansin niyang siniko siya ni Honey na parang hindi ito napaihinga sa sobrang kilig. "Ah, salamat po," sad na nga lamang ni Yas. Napailing na nga lamang si Yas dahil bigla na nga lamang siyang inakay ng matandang babae paakyat ng hagdan at humantong sila sa kwarto nito. Nalula siya sa dami ng binigay nitong bestida sa kadamit sa kanya. Sobrang hirap tanggihan dahil lahat maganda. Parang ni minsan hindi nga nasuot. Hapon na nang makauwi ng bahay si Yas, hindi na nga niya hinintay ang papa niya na dumating. Nauna na lang siya. Hindi niya nakita si Joseph, siguro naman ay nasa trabaho ito at maraming ginagawa. Tuwang-tuwa ang mama niya nang sabay na nga lamang silang nagtinginan ng maigi. "Ang dami naman ito anak. Ganon talaga sigurong mayayaman no? Parang isang beses lang kung suotin ng mga damit tapos bibili na naman ng ulit ng bago," sabi nga ng mama lume niya. Nakangiti nga si Yas.
Ganun talaga mama. Parang walang luma sa mga damit na ito eh. Lahat po bago. Napakaganda. Nang makapili nga ang mama niya sa bestida na nagustuhan nito, ay kanya-kanya na nga silang tago ng damit at gamit doon sa loob ng kabinet. Samantala habang nagmumuni-muni, naisip nga niya na makalipas ng 2 linggo si Joseph nakaramdam ng lungkot dahil hindi na nga niya talaga nakikita si Yas. Hindi niya alam kung napatawad na nga ba siya ng dalaga o baka naman tuluyan na nga siyang umiwas dito. Hindi rin siya nagtatanong kay Manong Jun dahil nahihiya siya. Okay ka lang anak? Bakit palagi ka na lang nagpipirme dito sa loob ng bahay? Na-meet ko na pala si Yas. Nung nakaraan sinabihan ko pa nga siya na bagay kayong dalawa. Nakaiting sabi nga ni Mrs. Ilustre. Napangiti si Joseph. Yung mommy talaga niya balak pa yatang maging kupido nilang dalawa ni Yas. Papatulan kaya siya ng dalaga kung sakali? Siguro hindi kasi pabigat siya, baldado at wala nang pakinabang. Mom naman, nakakahiya doon sa tao baka kung ano pang isipin niya. Natawa na nga lamang ang mommy niya. Hindi naman siya nag-isip ng hindi maganda. Nagpasalamat pa nga siya eh. Sagot nga ni Mrs. Ilustre. Pagkatapos nilang mag-usap ng mommy niya, lumabas na nga ito ng kwarto at pumasok si Honey na may dalang hapunan. Salamat Honey. Okay ka lang sir? Bakit palagi ka na lang nagkukulong dito sa kwarto mo? Pagdating mo galing sa trabaho. Tanong nga ni Honey. Napailing si Joseph. Nahihirapan na akong lumabas ng bahay sa ganitong sitwasyon ko. Saka wala din naman akong pagkakabalhan. Tinapik ni Honey ang kanyang balikat. Nandito naman ako. Kung gusto mong lumbas, gumala tayo sa syudad. Salamat Honey. Napangiti na nga lamang ito sa kanya. Siya nga pala. Kamusta na si Yas? Parang hindi ko na siya nakikitang pumupunta rito sa bahay ah. Usisa nga niya at hindi na nga talaga niya napigilan. Okay lang siya sir. Busy na siya kasi nakahanap na siya ng trabaho ngayon. Pero nagagawin naman siya rito kapag lumalabas silang dalawa ni Jason. Sad nga ni Honey kaya napakunot ng noo si Joseph. Ha? Anong meron sa kanilang dalawa ni Jason? Nagkagustuhan na atang dalawa eh. Sagot naman ni Honey kahit hindi sigurado. Naikuyom ni Joseph ang kanyang kamao. Ang sakit ng puso niya, parang binibiyak dahil sa selos. Pero sa bagay, wala namang kapansanan si Jason kaya yun gusto ni Yas. Gusto ni Yas si Jason? Sa tingin ko lang naman po. Sagot ni Honey. Pagkatapos mag-usap nilang dalawa ng babae, nagpaalam na nga ito sa kanya na babalik na nga sa kusina. Parang nawala ng lakas si Joseph sa kanyang nalaman. Ang sakit ng puso niya, buti sana kung wala siyang feelings para sa dalaga pero mukhang in love na nga ata siya. Lalo na nung hindi nga niya ito nakakasama at nakikita. Samantalang si Yas ang malungkot dahil hindi niya alam kung bakit. Wala pa nga siyang inspirasyon ngayon. Ayaw nga niyang tumandang dalaga kaya gusto na nga niyang makahanap ng the one, ng relasyon na mapapakilig na nga lamang siya kagaya ng kanyang mga magulang. Gumala na nga lamang si Yas para makiiwas sa kanyang iniisip. Binilhan nga niya ang kanyang mga magulang ng pizza at ewan ba niya kung bakit binilhan nga rin niya si Joseph. Nagpasalamat nga ang kanyang ina sa kanyang binigay. Samantala, nagpunta nga ito sa mansyon. Ang tamis ng ngiti ng dalaga, may pinagtataka naman ng mga andon. Anong ginagawa mo rito? Tanong nga bigla ni Joseph nang makita nga siya. Napasimangot si Yas. Ang cute talaga ng dalaga parang biglang nalimutan ni Joseph na masakit ang kanyang tiyan. Hindi ka ba masayang makita ako? Ba't ganyan naman yung reaksyon mo? Natawa ng malakas si Joseph. Sobrang saya. Gayong hindi na pala ito galit sa kanya. Siyempre masaya pero nakakagulat naman. Galit ka sa akin, di ba? Ngumiti sa kanya si Yas. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nang maglakad nga ito palapit sa kama sabay upo. Okay na yun. Salamat ah. Sorry ulit dun. Hindi na mauulit. Sad na nga lamang ni Joseph.
Nagulat si Yosef nang biglang hawakan ni Yas ang kamay niya, sabay pisil. Pinapatawad na kita. Dahil dyan, may dala akong regalo para sa iyo, sana magustuhan mo. Bigla naman parang tumalaw ng puso ni Yosef sa tuwa, pero aligaga siya at hindi alam ang kanyang gagawin. Tinanggap nito ang inabot nga sa kanya ni Yas na paper bag at tinignan kung anong laman. Napapikit na nga lamang si Yosef nang makita nga niya ang damit na andoon. Dali-dali nga siyang tumayo dahil parang may naramdaman siyang kakaiba. Ang sakit ng tiyan ko! Reklamo nga ni Yosef. Humarap sa kanya si Yas at napansin niyang itinaas nito ang kanyang suot na damit at may pinahid nga ito sa kanyang tiyan. Tapos maya-maya lang ay biglang umanghang na nga. Ano ba kasing kinain mo? Bakit sumakit ang tiyan mo? Napangiwi na nga lamang si Yosef. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Yas na naglakad pabalik sa kama. Tapos pinahiga nga siya nito. Nalamigan lang yata. Baka naman nalipasan ka ng gutom. Kahit na masama ang kanyang pakiramdam, hindi niya maiwasang hindi mapangiti at kiligin sa concern na pinapakita niya sa kanya. Pinangarap lang niya ito pero ngayon nangyayari na. Kumakain naman ako sa tamang oras. Maya-maya lang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Honey na may dalang pagkain para sa kanya tapos isang baso ng tubig. Thank you sis. Akin na lang yung tubig May gamot ako rito para sa sakit ng tiyan. Agad siyang nilapitan ni Yas at ito pang naglagay ng gamot sa kanyang bibig saka pinainom nga ng tubig. Napansin niyang umingiti sa kanya si Honey na parang kinikilig. Parang nakaramdam siya ng guilt nang maisip na lumalabas ito kasama ng pinsan niya. Hindi sila close ni Jason pero hindi rin naman sila mag-aaway. Sadyang hindi lang sila pareho ng trip sa buhay. Kahit pa noong hindi pa nga siya ganito. Nakaramdam ng hiya si Yosef dahil lumapit nga sa kanya si Yas para pakainin siya at kuminhawa ang tiyan niya. Nang makainom nga siya ng gamot dahil biglang nawala ang kaunti na sakit nito. Ikaw nang bahala kay sir lalabas na ako. Nakangising sad naman ni Honey. Napakagatlabi na nga lamang si Yosef dahil yung ngisi talaga ni Honey parang may kasamang panunodyo. Oo na. Pagkalabas ng kwarto ni Honey, hinarap siya ni Yas para matapos nga siyang kumain at uminom ng tubig. Salamat. Napangwi na nga lamang si Yosef nang ma-realize kung ano ang nasabi niya. Si Yas pala ang kasama niya. Walang anuman. Kamusta ang pakiramdam mo? Nawawala na ng konti yung sakit. Sana nga tuluyan na itong gumaling. Hinaplos ni Yas ang kanyang tiyan at parang tumalon ang kanyang puso. Matulog ka na muna. Kung may kailangan ka magsabi ka lang sa akin Tumango naman ang lalaki. Hindi ka pa uwi? Parang ayaw pa nga ang pauwiin ni Yosef ang dalaga dahil gusto pa nga niya itong makasama. Natawa na nga lamang si Yas. Ayaw mo na ba sa akin rito? Ba't parang pinapalayas mo ata ako? Ang tagal kaya nating hindi nagkita. Napailing na nga lamang si Yosef. Hindi naman sa ganun. Nagtanong lang ako. Dahil baka hinahanap ka na sa inyo. Alam kong mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Ngumiti ito sa kanya. Sobrang halata, di ba? Hindi ka nga nagkamali dahil tumawag na ang isa sa kanila. Nagkatawanan na nga lamang silang dalawa nang tumunog ang cellphone nito. Sa Aling Lumen pala. Si Mama tumawag, sasagutin ko muna Tumango na nga lamang si Yosef. Pinapauwi ka na ba? Napangiti siya sa kanyang tanong. Hindi naman. Kinumusta lang. Never silang naging mahigpit sa akin mula pa noon. Gaya ng magulang niya ay sobra ding magmahalan ng mag-asawa. Hindi ka na magkakaasawa niyan. Napahalakak na nga lamang si Yas. Hindi ka sure Ikaw nga dyan walang karelasyon. Napangiwi na lamang si Yosef. Na back to you talaga siya. Pakailamera kasi. Choice kong wag munang makipagrelasyon. Saad nga ni Yosef. Hindi ko choice, pero wala yata akong partner sa Book of Life Natawa na nga lamang si Yosef. Marami pang oras. Malay mo, nasa harapan mo lang. Bulong pa nga nito, kaya napalunok nga si Yosef. Mabuti na nga lamang, hindi masyadong narinig ni Yas, pero
Nakatitig ito sa kanya. Teka, choice mong wag munang makapagrelasyon pero gusto mong magkaanak? Usisa nga niya. Napakagatlabi na nga lamang si Joseph dahil mababalikan na naman yung hindi nila pagkakaintindihan. Gusto ko lang talagang magkaroon ng anak. Inaakala ko nga na baog na ako eh. Pero yung pagaya ko sa'yo, biro lang yun ha. Gumiti sa kanya si Yas. Kailan mo ba gustong gawin natin? Sige, bigyan kita kahit ilan pa ang gusto mo. Natameme si Joseph sa narinig. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at hindi nga siya nakuhuma sa pinagsasasabi ni Yas. Huwag kang magbiro ng ganyan, Yas. Natawa ng malakas siya sa sinabi niya. Hinawakan ng dalaga ang kamay niya sabay pisil. Alis na nga ako, magpahinga ka na. Tumango naman si Joseph. Habang si Yas ay sobrang lapad ng pagkakangiti, sabay kagatlabi pa nga dahil nahiya nga siya sa pinagsasasabi niya kanina. Napailing na nga lamang siya nang makasalubong niya ang mommy ni Joseph na papaakyat ng hagdan. Ang tamis ng naging ngiti nito, nagtataka nga siya kung bakit ganun. Nagtaka siya dahil bigla nga siya nitong niyakap ng mahigpit. Nagpasalamat pala dahil inaalagaan daw nito si Joseph. Magandang gabi anak. Bati nga ng kanyang ama nang makauwi nga si Yas. Ganun din sa iyo papa, bakit nandito po kayo sa labas? Hinihintay ko ang mama mo bumili ng barbecue doon sa unahan. Sagot nga ng kanyang papa si Yas. Sige po papa. Bago pa makapasok sa loob ng gate si Yas, ay tinawag nga siya ng kanyang papa. Kailan mo kami bibigyan ng apo anak? Sobrang lungkot ng bahay. Mga kumpare ko ang dami ng binabantay ang bate, tsaka mas masaya pag may bata sa bahay. Tanong pa nga ng papa niya. Napakagatlabi na nga lamang si Yas. Hindi niya alam na may ganito palang iniisip ang magulang niya tungkol sa kanya. Kasalanan din naman ng mga to kung bakit siya mag-isa. Yung inuluwal kung marami pa sana sila ay may mga apo na nga ito. Hindi ko alam papa. Wala nga akong boyfriend eh. Natawa naman ang Papa Jun niya sa sinabi niya. Bilisan mo nang mag-boyfriend. Para naman maabutan pa namin yung mga apo namin sa'yo. Utos nga ng kanyang ama. Oo na lang po. Hindi naman nakaramdam ng pressure siya sa sinabi ng papa niya. Dahil ngayon lang naman ito nag-open up. Hindi naman palagi. Hindi rin niya pipilitin ang sarili niya na makipagrelasyon para mabigyan ng mga apo ang magulang niya. Gusto niyang piliing mabuti kung sa tamang tao ba siya mapupunta. Sa sumunod na 2 linggo ay dumalaw ulit siya sa malaking bahay at napagkasunduan kasi nilang dalawa ni Honey na gagala sila ngayon. Dahil nagkasabay ang kanilang day off. Sakto din na payday. Pagdating niya ay dumiretso na nga siya sa pagpasok sa gate. Dahil hindi naman nakalock tapos may gwardiya namang nagbabantay. Walang tao sa may sala kaya dumiretso na nga siya. Sa may kusina at doon na nga natatnan niya si Joseph na kumakain. Sobrang tamis ng ngiti ng lalaki sa kanya. Kaya natigilan nga si Yas. Tapos bigla na nga lamang niyang naramdaman na sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Parang may nagiba sa tingin niya sa lalaki. Nag-glow ito tapos sobrang gwapo. Bago pa nga siya makaramdam ng kung ano-ano, binati na nga niya ito. Wala ka ng date ngayon? Napakunot ang noo ni Yas. Hindi naman ako nakikipag-date eh. Hindi nakahimik si Yas. Nangabuti ni Joseph ang kamay niya at pinaupo sa tabi nito. Napalunok siya dahil nakaramdam nga siya ng spark kay Joseph. Parang may kuryente na nanulay nga sa kanyang kalamnan nang magkadikit ang kanilang balat. May nakarating sa aking chismis na lumalabas ka raw kasama si Jason. Paano na pala ngayong bumalik siya ng California? Napangiwi si Yas. Ayaw na nga niyang maalala ang lalaking yun. Kung yun lang ang magiging karelasyon niya, ay wag na lang. May ilang beses lang yun, pero hindi naman nasundan eh. At saka ayoko namang mapunta sa ganung level. Nakita niyang nagibang itsura ni Joseph. Grabe talaga yung lalaking yun. So ibig sabihin may ginawa pala siyang masama. Kinuwento kasi nito na meron ngang ginawang masama ang lalaki sa kanya
at pinagtangkaan nga siya. Hinawakan ni Yas ang kamay ni Joseph sabay pisil. Hayaan mo na. Wala namang nangyari, saka magpinsan kayong dalawa, baka masira pa yung pagkakaibigan nyo. Napahinga ng malalim si Joseph. Gago eh. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Manong June kapag nalaman niya ang aksyon niyang yun? Napangiti na nga lamang si Yas. Sumama ka na sa amin ngayon ni Honey, lalabas kami. Hayaan mo na yon. Napansin niyang napasimangot si Joseph. Hindi na. Nagiging pabigat pa ako eh. Inakbayan nga niya si Joseph. Sige na. Mag-enjoy ka naman paminsan-minsan. Aalalayan kita para hindi ka na mapagod pa. Parang tumulo naman ang puso ni Joseph dahil sa sinabi nito. Habang si Joseph ay napakagatlabi na nga lamang dahil hindi nga niya kayang tanggihan ang nangungusap na mga mata ng dalaga at nang akbayan na nga niya ito. Nadarama niya kasi na parang magiging pabigat siya pero hindi naman yun ang pinaramdam ng babae. Sige, maliligo muna ako. Nagkatinginan nga ang dalawang babae. Sir, sasama po talaga kayo? Nagtatakang saad nga ni Honey at tumango na nga lamang ito. Nagkatawanan nga sila. Nang nagpakipot pa nga si Joseph. Dahan-dahang naglakad na nga palabas ng kusina si Joseph at parang nagiinit ang pisngi niya sa sobrang hiya. Ako nang maghahanap ng damit para sa'yo. Saad ni Yas pagkatapos nga nitong maligo. Hindi ka na sana nagkapala pa. Saad ni Joseph. Ngumiti si Yas sabay kindat sa kanya. Yung puso ni Joseph lumundag ng todo-todo sa ginagawang pag-aalaga ng dalaga sa kanya. Buti sana kung dalawa lang tayo nga alis. Nagmamaktol yung kasama mo rito sa bahay dahil may kikitain daw siya ngayon. Kaya pinauna ko na. Natawa na nga lamang sa isip niya si Joseph. Naintindihan niyang nadarama ni Honey na excitement. Magmula ng aksidenteng kinasangkutan ni Joseph at maging ganito ang kalagayan niya, nawalan na nga siya ng kumpiyansa sa sarili. Pero ngayong kasama niya si Yas ay parang unti-unti nga yung bumabalik. Mabuti na lang hindi ka sumama sa kanya. Ngumiti si Yas. Akong nagaya sa'yo na lumabas tapos iiwan kita. Hindi maintindihan ni Joseph ang puso niya. Parang nagsirko-sirko na nga sa sobrang tuwa. Makalipas ang ilang minuto, naupo na nga sa ibabaw ng kama si Joseph, tahimik lang siya na nakatingin kay Yas na naghahanap ng damit niya. Napahinga na nga lamang ng malalim si Joseph. Na-imagine niya ang sarili niya, nakasama si Yas hanggang pagtanda, yung tipong aalagaan siya nito. At parang nararamdaman na nga niyang pag-aalaga nito. Maya-maya lang nagbihis na nga siya kaagad nang bigyan siya ng damit na maisusuot nga ni Yas. Nang matapos siya, inalalayan nga siya nito. Habang pababa sila ng hagdan at tumiretso na nga sa paglabas ng front door. Marunong namang magmaneho si Joseph pero dahan-dahan lang siya dahil kasama niya si Yas. Masaya nga siya dahil ito ang unang beses magmula nang maksidente siya ay may nagaya nga sa kanyang gumala. Saan mo gustong pumunta? Ngumiti sa kanyang dalaga. Sa mall na muna tayo, okay lang ba sa'yo? Oo naman, sunod lang ako sa gusto mo. Nginitian siya ni Yas. Parang nakalipad nga sa alapaapang sarili ni Joseph ngayon dahil nagkaroon siya ng pagkakataong gumala kasama nga ang dalaga. May inis siyang nadarama sa pinsan niyang si Jason dahil sa ginawa nito kay Yas. Parang wala na rin itong respeto sa kapatid nitong babae. Kung pumunta lang yun dito para magpalaganap ng kalandian, ay wag na lang. Bumalik na lang ito sa California, ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magbonding. Umiiwas din siya at hindi nag-aya dahil na rin sa sitwasyon niya. Pagdating nila ng mall, ay itinabi ni Joseph ang kotse sa parking lot ng mall. Tapos inaalalayan na siya ng dalaga para makapasok sila sa loob. Huminto sila sa nakadisplay na damit pang babae. Kinuha ni Joseph ang tingin niyang bagay kay Yas at itinapat niya sa dalaga. Ngumiti sa kanya si Yas dahilan para yung puso niya ay tumalo ng bahagya.
Napangisi si Joseph nang kindatan siya ng dalaga. Maloko na ngayon si Yas, pero noong dati ay nakatikim pa siya ng sampal dahil sa sinabi niya ritong hindi maganda. Nang tanungin nga ni Yas kung bagay ba, saad nga ni Joseph, lahat naman ng isinusuot mo bagay sa'yo. Ngumiti sa kanya si Yas. Talaga lang maupo ka muna, pipili pa ako. Nagpasalamat naman si Joseph dahil binigyan siya ng upuan ng dalaga. Hindi talaga ito nahiya na humingi ng pabor sa staff ng mall para hindi siya mapagod kakatayo. Ngayong may diferensya na, yung binti niya ay hindi na makapatayo ng maayos, namamanhid na. Mabuti na lang hindi naputol yung mga binti niya sa aksidente noon, kung hindi ay wala na talagang silbi. Ano bang hilig mo? Tingin ko ay parang whole dress. Bumaling ang tingin sa kanya ni Yas at nginitian nga siya nito. Kahit ano naman basta gusto ko. Natigilan si Joseph at parang doble meaning nga ang sinasabi ni Yas at tumaasa nga siya na sana magustuhan nga siya nito na kahit ganito nga siya. Talaga? Hindi ka namimili? Natawa ng mahina si Yas. Ano pa bang pinag-uusapan natin dito, tao o bagay? Napailing na nga lamang si Joseph. Pwede namang dalawa. Tumango-tango si Yas. Sa tao man o bagay. Sumikdo ang dibdib ni Joseph. Isang buwan ang nakalipas, ay okay naman ang takbo ng buhay ni Joseph. Hindi na niya naiisip ang kanyang kapansanan. Basta kasama niya si Yas, ipinaparamdam nito sa kanya na walang mali sa kanya o sa pagkatao niya. Kaya sa mga panahong yun ay mas lalo niyang minahal ng palihim ang dalaga. Ang ikinabahala niya ay baka habang yung feelings niya ay nag-grow, pero si Yas ay nakahanap na ng iba na magpapasaya rito at masakit. Mahirap kung hindi magiging siya yun. Parang nagkaroon ng kulay ang buhay ni Joseph magmula nang maging close silang dalawa ng dalaga. Palagi silang lumalabas kapag wala itong pasok sa trabaho, lalo na kung day off ay magkasama sila. Gustong-gusto ni Joseph na i-treasure ang panahon kasama niya, ang babaeng mahal. Ang sweetness na ipinapakita nito sa kanya ay nagpapasaya ng sobra sa puso niya. Sana man lang magkaroon siya ng lakas ng loob para masabi sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman, dahil kung iparamdam lang ay nagawa na niya ng maraming beses. Okay ka lang, sir? Tanong nga ni Honey. Nadatnan kasi siya ng babae na nakalumbaba sa may kusina isang umaga. Katatapos lang nilang magpalitan ng text messages ni Yas at hindi niya matantiya ang sweet na mga mensahe nito sa kanya. Kaya naisip niya kung hanggang kailan siya magiging ganito, na itatago na lang ba niya ang kanyang pag-ibig para sa dalaga? Oo naman, marami lang akong iniisip. Pagdadahilan naman ni Joseph. Napansin niyang humila ng upuan si Honey at naupo malapit sa kanya. Iba ang glow ng mukha ngayon ng babae. Iba talaga kapag in love. Mas lalo tuloy itong naging masipag sa trabaho. Gaya ng kung paano mo masabi kaya ang feelings mo? Nakaiting sabi nga ni Honey. Nagulat nga siya sa narinig mula rito. Paano mo nalaman? Natawa ng malakas si Honey. Matagal na po ako rito sa bahay niyo, sir. Kaya alam ko po kung kailan ka may feeling sa isang babae o wala. Sagot ni Honey. Napahinga ng malalim si Joseph. Kung alam mo may posibilidad kaya na alam ni Yas? Ngumiti sa kanya si Honey. Sure akong alam din niya. Pero nanahimik lang. At sino namang hindi may in love sa babaeng yun? Bukod sa maganda, mabait pa at masipag. Sagot nga ni Honey. Napahinga ng malalim si Joseph. Sa tingin mo kaya may chance ako? Oo naman sir, kaya kumilos ka na po bago ka pa maunahan ng iba. Nakangiting sagot nga ni Honey. Napakagatlabi na lang si Joseph. Hindi naman siya papayag na mauunahan siya ng iba. Kailangan niyang kumilos. Kasi kung wala siyang chance sa puso nito, at least ay sinubukan niya. Sa kabilang banda, si Yas ay nagulat dahil may naghahanap daw sa kanya sa labas. Napakunot naman ang kanyang noo nang maisip na kung sino ang nagpunta rito para makita siya. Hindi din siguro papa at mama niya.
kasi parehong busy ang mga yon. Napangiti siya. Nang paglabas niya ng building ay nakita niya si Honey na may bit-bit na bouquet of flowers. Nakakagulat naman ang pagpunta mo rito, Honey. Ngumiti nga ang kaibigan niya sa kanya. Dumaan lang ako para iabot tong bulaklak sa'yo galing sa secret admirer mo. Sagot ni Honey. Napakunot naman ang noo ni Yas. Secret admirer? Meron ba siya nun? Parang wala yata eh. Kanino galing? Takang tanong nga ni Yas. Natawa si Honey sa kanya. Actually, si Joseph ang nagutos sa akin ibigay ito sa'yo. Sambit ni Honey. Napakunot ang noo ni Yas. Bakit may pabulaklak ang lalaking yun? Para saan kaya? Yung puso niya ay hindi mapakali. Tapos ang utak niya ay kung ano-ano na lang ang iniisip. Ayaw niyang isipin na dahil sa ginagawa niyang pakikipaglapit kay Joseph ay naging daan para mabuksan ang puso niya para sa lalaki. Pero nandun na siya. Hulog na ang kanyang pakiramdam kaya hindi na niya pwedeng pigilan ang kanyang sarili. Para saan daw to? Tanong nga ni Yas. Umikot ang mga mata ni Honey sa kanya. Ewan ko sa inyo. Tigilan niyo na nga yung paglalaro ng tagu-taguan. Napakagatlabi na nga lamang si Yas. Nang maintindihan niya ang ibig sabihin ni Honey. Sana maging totoo na pareho rin sila ng feelings ni Joseph. Baka binigyan lang siya ng flowers dahil natutuwa ito sa kanya. Napatawa na lang si Yas nang samaan siya ng tingin ni Honey habang naglalakad dito palayo sa kanya. Sa sumunod na linggo ay nagtuloy-tuloy na ang pagpapadala ng bulaklak ni Joseph sa kanya na para bang nanliligaw, may kasama pang kung ano-anong regalo. Ang mga chocolates nga ay sobrang dami na inilagay niya sa loob ng chocolates, tapos ang iba ay nasa ref para hindi matunaw. Yung puso ni Yas ay nagtatalon sa tuwa, kampante ang kanyang puso na alam niyang ganun nga ang hangarin ni Joseph sa kanya. Ginawa pang delivery woman si Honey, masaya naman ang kaibigan dahil nakakaipon daw ito ng pera dahil sa tip mula sa amo nito. Hindi pa sila nakapagkita ni Joseph kasi busy pa siya sa trabaho at hindi pa siya nagkaroon ng day off ngayong buwan. Samantalang si Joseph ay aligaga sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ang dami na niyang napapadalang bulaklak, chocolates at mga regalo kaya nag-iisip na talaga ngayon si Yas kung ano ang pakay niya. Pero mas mabuti siguro kung magpaalam na muna siya sa magulang ng dalaga bago siya dumiretso rito kasi alam niya kung gaano ka-close ang mga ito. Nang gumabi ay pumabor kay Joseph ang panahon dahil nahuli ng uwi si Yas sa bahay nila kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na pumunta para makausap ang mag-asawa. Nanginginig ang kalamnan ni Joseph, parang umurong yung tapang niya ngayong nandito na siya sa labas ng bahay ni Yas. Pero kailangan niyang lakasan ang loob niya para naman malaman niya kung magugustuhan ba siya ng magulang ni Yas. Yun kasi ang pinaka-importante. Sir Joseph? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Papa June. Napahinga ng malalim si Joseph. Yung tuhod niya ay ramdam niya ang nginig doon pero ngumiti siya sa matandang lalaki sa mano rito. Magandang gabi po. Bati nga ni Joseph. Lumabas din ng gate ang may bahay ng matanda, kaya nagmano din siya. Napangiti na lang si Joseph dahil inaya siya ng nanay ni Yas na pumasok sa loob para doon niya hintayin ang dalaga. Napansin ni Joseph ang titig sa kanya ni Manong June. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito sa kanya. Hintayin mo na lang muna si Yas dito, sir. Malilate daw siya. Sabi nga ni Papa June. Napailing na nga lamang si Joseph. Joseph na lang po ang totoo niyan. Kayo po talaga ang sadya ko. Kasi bala ko po sanang magpaalam na ligawan po si Yas. At dito na nga nagtatapos ang simpleng kwento nila Cyrus dahil ito ang unang beses niyang magpaalam sa magulang ng babaeng mahal niya. Parang gusto na lang niyang magpalamon sa kanyang kinauupaon. Naramdaman na lang niya na tinapik ni Manong June ang kanyang balikat nang tingnan niya ang nanay ni Yas
ay sobrang tamis ng pagkakangiti nito. Oo naman, walang problema. Nasa tamang edad na kayong dalawa. Gusto ko nga magkaapo na kaagad para maabutan pa namin. Nakangiting sagot ni Papa June. Nawala yung kaba ni Joseph na kanina pa niya naramdaman. Natawa na lang siya ng malakas, nawala sa oras. Pati ang matandang babae ay tumatango pa bilang pagsang-ayon. Kung papalarin po ay kahit ilan pa pong anak, salamat po. Natutuwang saad nga ni Joseph. Ngumiti ang mag-asawa sa kanya, sabay tapik sa kanyang balikat. Nakapagpaalam na nga siya, pero ang problema kung papayag kaya si Yas, naligawan niya ito. Malalaman niya yan kapag magkausap na sila ulit. Makalipas ang 1 linggo, habang si Yas ay nagkaroon ng 1 araw na pahinga, kaya natulog talaga siya ng mabuti. Ang tahimik ng buong bahay dahil mag-isa lang ngayon dito kasi yung papa at mama niya ay nasa kanya-kanyang trabaho. Maya-maya lang ay may narinig siyang bumubusina sa labas ng bahay nila kaya dali-dali siyang bumangon sabay labas ng kwarto. Pagkalabas niya ng gate ay nagulat siya dahil si Joseph pala ang kanyang nakikita sa sobrang tuwa ni Yas ay tinakbo niya ang distansya nilang dalawa sabay yakap rito ng sobrang higpit. Napakagatlabi na lang si Yas nang ma-realize na parang mali ang kanyang aksyon. Sa ginawa niya ngayon mukha siyang girlfriend na namimiss ang kanyang boyfriend dahil matagal silang hindi nagkikita. Sorry, sad nga ni Yas. Agad siyang kumalas sa lalaki nang maisip na wala pala siyang suot na bra. Nayakap na lang niya ang kanyang sarili bigla sa hiya. Napasimangot si Joseph nang tingnan niya ito at hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos mo akong yakapin ng mahigpit at iparamdam sa akin na sobra mo akong namiss, hihingi ka ng sorry? Nagustuhan ko nga ang yakap mo eh. Pili yung sad pa nga ni Joseph. Napaikot na lang ang mga mata ni Yas nang makuha niya ang ibig sabihin ng lalaki. Tinampal niya ang balikat ng lalaki at kinurot ang tagiliran nito kasi nahihiya siya. Ang sama mo naman. Napangisi si Joseph. Sa sobrang excited mo bang makita ko, hindi ka na nakapagsuot ng bra? Pili yung saad nga ni Joseph at napailing na nga lamang si Yas. Hindi ko naman alam na ikaw yung dumating eh. Akala ko si Papa lang. Grabe ka ah. Ang dami nang pwede mong mapansin, yung dibdib ko pa talaga. Natigilan naman si Yas dahil bigla nga siyang niyakap ng mahigpit ni Joseph. I miss you. Dahil dyan, lumabas tayo, treat ko naman this time. Napangiti si Yas at sobrang saya ng kanyang puso. Oo na, sige na magbibihis lang ako. Habang si Joseph ay tumango naman bilang pagsang-ayon. 1 oras ang nakalipas ay nasa syudad na silang dalawa dinala niya si Yas kung saan maraming rides na pagpipilian sinakyan nila lahat para mag-enjoy sila ng sobra at kitang-kita niya na masaya si Yas. Salamat dahil pumayag kang samahan ako. Alam naman din ni Manong June kung nasan tayo dahil nagpaalam ako sa kanya kanina. Ngumiti si Yas at nasa loob nga sila ng kotse ngayon. Kasi papauwi na nga sila, hindi na nga sila pwedeng magstay ng matagal kasi malalim na ang gabi kanina pa sila rito. Kahit wag ka nang magpaalam, okay lang. Bilang respeto ko na rin sa kanila kaya ginagawa ko na. Alam ko kung gaano ka ka-close sa mga magulang mo. Maya-maya lang hinawakan ni Joseph ang kamay ni Yas at dinala nga niya sa kanyang bibig at hinalikan nito. Napangiti si Yas. Salamat. Ngumiti si Joseph at hinawakan niya ang pisngi ng dalaga. Siguro naman marami ka na ang haka-haka kung bakit kita binigyan ng mga flowers at mga present, tama? Tumingin sa kanya si Yas at tumango. Salamat na pagastos ka patuloy. I don't mind. Gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kita at gusto kong iparamdam na mahal kita. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Nginitian siya ni Yas. Oo naman. Sincere na saad nga ni Yas. Tuwang-tuwa si Joseph na napayakap ng mahigpit kay Yas. Mula noon nang pumayag ang dalaga na magpaligaw, ay ginawa niya ang lahat ng effort para malaki ang chance na sasagutin siya nito. He did his best para naman kahit papaano ay mapasaya niya ng sobra si Yas. Bumili pa siya ng sarili niyang bahay
para doon sila ng dalaga mag-bonding at gumawa ng magandang memories together. Sa sumunod na buwan, samantalang si Yas ay palagi na siyang tinutukso ng magulang niya kay Joseph. Hindi na siya makapag-deny at sobra siyang na-touch dahil nagpaalam pala muna si Joseph sa magulang niya para manligaw sa kanya, kaya wala nang rason para hindi niya ito sagutin. Deserve ni Joseph ang matamis niyang sagot. Kaya nang nagkaroon siya ng free time, ay nagpunta siya sa bahay ni Joseph na bago nitong bili at nagluto siya ng mga masasarap na pagkain. Nandito na rin ang lalaki, pero wala itong kaalam-alam sa naging plano niya. Ang akala lang nito ay simpleng araw lang ngayon at walang ganap. Nakayakap sa likod niya si Joseph habang siya ay nagluluto. Anong meron? Ba't ang dami mo namang niluluto ngayon? Napangiti na lamang si Yas. Wala lang, nagulat ka ba? Palagi ko naman tong ginagawa sa bahay namin ah. Hinahaplos nga ni Joseph ang kanyang pisngi kaya nakikiliti nga siya. Pero hindi sa akin kaya nagtataka ako. Natawa ng malakas si Yas. Naisip ko kasi na mapapagastos lang tayo masyado kung palagi tayong o-order. Pareho lang naman yun. Ayoko lang mapagod ka. Nagpasalamat si Yas kasi sobrang natouch ang puso niya. Umalis ka na sa likuran ko para matapos ko na to. Tumango naman si Joseph pero hindi ito pumayag na mag-isa lang siyang magluluto kaya tinulungan na siya ng lalaki. Bandang gabi ay nasa kusina na silang dalawa. Kumakain ni Joseph, pareho silang nakasandig sa upuan kasi busog na silang dalawa. Tumayo si Joseph at nilapitan siya para yakapin ng sobrang higpit. Salamat, sobrang busog ako. I love you. Ang puso niya ay bigla na nga lamang tumalon nang marinig niyang katagang yun. I love you too. Nagniningning ang mga mata ni Joseph na nakatingin sa kanya. Tama bang narinig ko? Tanong pa nga nito at napangiti si Yas. Oo na, sinasagot na nga kita. Napatalon sa tuwa si Joseph at niyakap siya ng sobrang higpit. Napayes na nga lamang ito at nagpasalamat. Napasigaw pa nga ang lalaki. Unang buwan sa relasyon nila ni Joseph ay sobrang tuwa. Hindi siya nagsisisi na sinagot niya ito kasi puno siya ng pagmamahal mula sa lalaki. Masaya din ang magulang dahil binigyan niya ng chance si Joseph dahil mabait ito at mapagmahal. Ang magulang din ng lalaki ay masaya dahil may nagmamahal sa anak ng mga ito sa kabila ng lahat. Wala siyang pakialam kung ano ang kalagayan ni Joseph, sitwasyon nito at may diferensya basta ang alam lang niya ay mahal na mahal niya ito. Kaarawan ni Mr. Ilustre makalipas ang 2 buwan kaya dumalo sila ng magulang niya. Nagtaka siya dahil hindi niya si Joseph sa buong paligid. Sabi pa naman nito na magkikita sila sa party. Maya-maya ay biglang napasigaw si Yas dahil nawala yung ilaw at sobrang dilim ng buong paligid. Hinahanap niya ang magulang pero hindi niya mahanap na papikit na lang siya nang biglang bumalik ang ilaw at nagulat siya sa kanyang nakita pagbukas niya sa mata niya. Oh my God! Sad nga ni Yas, lumuhod kasi si Joseph sa harapan niya at meron nga itong hawak ng singsing. In front of everyone, I'm asking you this. Will you marry me, Yas? Sinserong tanong nga ni Joseph at tahimik nga ang buong paligid. Naluluhan na nga lamang si Yas, tears of joy yun. Yes, I will marry you. Sa wakas sagot na nga nito. Palakpakan at sigawan ang naririnig ni Yas. Nang tingnan niya ang magulang niya, masaya ang mga itong nagyakapan. Niyakap siya ng sobrang higpit ni Joseph. Sa sobrang tuwa, itinaas pa niya ang kanyang kamay na may singsing. Hindi talaga niya inaasahan na merong ganitong ganap, akala niya birthday lang. Nang magkatitigan silang dalawa ni Joseph, ay emosyonal ito, parang maiiyak ito. Salamat, ginulat mo ako sa sagot mo. Natawa nga si Yas. Deserve mong maging masaya kasi mabuti kang tao. Sa tingin mo kaya kung makita kang nasasaktan? Tanggap kita sa kung ano ka. Ganon ka rin naman sa akin eh. Niyakap siya ni Joseph.
I love you, honey. Naluluhang ang saad nito at ngumiti si Yas. I love you too, mahal. Mahal na mahal kita. Sagot nga ni Yas. At nagyakapan silang dalawa. Makalipas ang 1 taon, samantalang si Joseph ay hindi makapaniwala na sobrang swerte niya kasi nararanasan niya ang lahat ng bagay sa mundo. At ito siya ngayon sa hospital, nakatunghay sa pinakamamahal niyang misis na manganganak. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay nakamit niya ang kaligayahan na hinahanap niya. Ang makahanap ng babaeng mamahalin siya at tatanggapin kung ano ang buo niyang pagkatao. Thankful siya sa Diyos dahil binigyan siya ng mabait at mapagmahal na wife at baby na mamaya lang ay makikita na niya. Manganganak na si Yas, kaya nandito na sila ngayon sa hospital. Hindi niya alam, pero hindi niya nakitaan ng takot si Yas. Chill lang itong nakahiga, pero siya ay walang pagsidla ng kaba. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Joseph. Ngumiti sa kanya si Yas at proud nga siyang matapang babae na pinakasalan in the situation like this. Kalmado lamang ito. Natatakot ako pero alam kong makakaya ko to dahil nandyan ka at ang nasa itaas. Hinalikan ni Joseph ang noo ng misis niya. Nandito lang ako para sa'yo. I love you. I love you too. Sagutan nga nila. Maya-maya lang ay dinala na sa labor room si Yas. Hindi siya sumama dahil nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Tumulo ang kanyang mga luha nang marinig niya ang iyak ng sanggol mula sa loob ng kwarto. Pagpasok ni Joseph ay katabi na ni Yas ang cute nilang anak. Congratulations, honey. Lumapit siya kay Yas at hinalikan ito sa labi. Sabay tunghay nga sa anak nila. Ang cute. We have a baby boy, kamukha mo. Masayang saad niya ni Yas. Masayang masaya si Joseph. Ito yung pangarap niya noon at ngayon ay nangyari na. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit sa misis niya. Nagkangitian silang dalawa ni Yas at nagyakapan. Namuhay nga ang kanilang pamilya ng masaya at puno nga ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Joseph at Yas. Maraming salamat po sa lahat na maulang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Dolly Bedonia, Lolita Sikat, Avelina Bores,
Josephine Abatayo, Rose Martinito, Mabel Sabug, Annie Hoson, Lorna Aguba, Emma Ruth Peniro, Maria Girly Gakutan, Elia Evangelista Anderson, Editha Tiksay de Vera, Catherine Manadero, Veronica Dimaano, Dolly Bedonia Marites Nitura, Rosemary Floranda, May Vlog TV, Camindanao, Emelda Rico Hermoso, Ana Victoria, Emily Kinlog, Vin, Ellie Joy Perez, Bianca, Annie, Angelina Bondok, Berry from Canada, Rosario Saludsod, Ellie Manalili, Rosita Ayam, Presbyteros Rose Ostanolito, Rolly Collado, Goldfinger, Polly Barangas, Joe Viernes, Liliano Bebe, Emerin Siana, Josefina Mangahas, Mary Rose Gumahin, Arlene Rival, Flor Cabrera, Army, Anita Hernando, Emilia Tiam, Marilu Abad, Nena Ano, Lore Galaxy, Ana Victoria, Epifania Deo Caris, Ram Dev, Ann Mariano, Rosalina Herrera, Joby Hernandez Butimel, Leonisa Zotes, Flora Gumisad, Ami Regalado, Erlinda Lencioko, Elsa Opiane, Marie Cristal Hilario, Maribel Gitao, Rose Martinito, Wena, LV Candontol, Ray Land Pudadera, Nizer Sams, Elia Betinego, Pasita Eliazar, Elizabeth Centena, Cleo Waling, Marilu Borja, Emma Barbaza, Jelly Tampos, Loida Salon, Ellie Calopre, Natalie De Guzman, Mary Ann Ambalog, Natalie, Justin Otreo, Teresita De Jesus, Leonisa, Kidim Tez, Annalie Flor Pasita, Susan Upaga, Juliet Kaday, Rowena Eloba, Zenny De Vera, Ellie Manalili, Merlin Bilbar, Betty Losnong, Gloria Muñez, Theo Do Ravillar, Senen Orzame, Carmencita Falcon, Mila Gonzalez, Helen Murillo, Maria Luisa San Jose, Romana Gorospe, Dadina Velasquez, Rosemary Corpus, Yolanda de la Cruz, Kuya Ato, Teresita de los Santos, Annie Bonay, Mona Lisa Chiba, Emily Kinlog, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosalie Lapada, Evangeline Zamora, Marilu, Imelda Forteza, Presca Villa Havana, Geraldine De Jesus, Rosita Aldamita, Susan, Cecile De Luna, Presbyteros, Rebecca Tezuka, Irene, Dens, Maria Halog, Salvacion Manuel, Araceli, Jonah Losaria, Marilyn Babulia. Maraming salamat po at shoutout po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Thanks for listening!